Kapag minsan merong isang kwento tungkol sa isang bata, nilapitan po niya ang kanyang tatay. Sabi niya, "Papa, may pangarap po ako. Pagdating ng araw, gusto ko pong magtagumpay. Ano pong mapapayo niyo sa akin para makamtan ko yung aking pangarap at maging matagumpay ako paglaki ko?" Sumagot naman po itong tatay niya, sabi niya, "Tara, sama ka sa akin. May papakita ako sa iyo." Sumunod naman po itong bata at pumunta sila doon sa kanilang bukid. Dito po sa bukid, may alagang mga halaman na kamatis. Ito pong ama. At pinakita po niya yung mga halaman na nasa paso. Anong nakikita mo dito sa nakatanim na halaman? Tinignan po mabuti ng bata at nakita niya na very healthy, malusog po yung mga halaman. Sabi po ng bata, napakaganda po ng itsura ng halaman na ito. May bunga, berdeng-berde, tuwang-tuwa po yung bata. Pero pinakita po, susunod ng tatay, yung mga halaman na kamatis nakatanim dun sa kanyang lupain. Tingnan mong maigi, ito naman mga halaman na nakatanim dito sa lupa. At napansin po ng bata, nakakaiba sila. Bakit? Medyo nangangayayat. Sabi po ng bata, "Papa, hindi po kamukha ng mga nandoon sa paso. Ito mga nakatanim sa lupa. Walang tumutubong kamatis, wala silang bunga, at medyo nagbra-brown na po, natutuyo itong halaman na ito. Tignan mo ito." Sabi po ng ama, ang pagkakaiba ng dalawa, yung mga nandun sa paso, sila lang yung mag-isa na nakatanim doon. Habang yung mga halaman na nandun sa lupain, may kasama silang nakatanim. At sino yung kasama nilang tumutubo? Mga sukal na damo. They are growing among weeds. Yun yung dahilan bakit nangangayayat sila. Yun yung dahilan bakit hindi sila malusog. Yun yung dahilan bakit hindi sila namumunga. Ngayon, ito yung payo ko sa iyo, sabi po ng ama. Kung gusto mo pagdating ng araw ay magiging matagumpay ka, lumayo ka at huwag kang makikisama sa mga sukal na damo. Sino ang mga taong ito? Yan yung mga negatibong tao. Dahil ang mga negatibong tao, yung mga haters, yung mga bashers, yung mga palaging nag-iisip ng masama, yung mga palaging may sinasabing hindi mabuti tungkol sa iyo, hihigupin nila ang lakas mo. Sila magiging balakid sa iyo para makamtan mo ang iyong pangarap. Sila ang magiging dahilan para hindi ka maging mabunga sa iyong buhay. Yun yung pinakamahalagang payo ko sa iyo. Umiwas ka sa mga negatibong tao. At hindi po ba, kung babalikan niyo po ang mga kwento sa Ebanghelyo, yan naman palagi ang ginagawa ng ating Panginoon. Kamukha na lang po sa nabasa nating Ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon, siya na nga nagpagaling dun sa taong pipi. Napaalis niya yung masamang espiritong sumanib dun sa tao. Naging mabuti ulit yung tao, nakapagsalita muli yung tao. Namangha na nga lahat ng mga tao dun sa nakita nilang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nandun din kasama nila yung mga Pariseo, yung mga kaaway ng ating Panginoon. At nakapag-comment pa sila. Sinabi nila na nagkakaroon lang ng kapangyarihan ng ating Panginoon magpaalis sa mga demonyo dahil siya ay tinutulungan din ng prinsipe ng mga demonyo. Pero tingnan nyo naman po, balikan nyo ang kwento. Narinig din ng ating Panginoon yon. Alam din ng ating Panginoon yung negatibong sinasabi nila tungkol sa Kanya. Alam din ng ating Panginoon na may naninira sa Kanya. Pero sinagot ba niya ang mga taong ito? Hindi. Pagkatapos niyang narinig yun, mababasa natin sa kwento na umalis siya at pinagpatuloy niya yung kanyang misyon sa mga ibang baryo. Nangaral pa rin siya, nagpagaling pa rin siya ng may sakit, nagpaalis pa rin siya ng mga masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi nagpaapekto ang ating Panginoon dun sa negatibo nilang salita.